Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos dahil sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating lahat. Walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kahit na tayo'y makasalanan, inalay niya at pinagkaloob ang mismong buhay niya para sa kaligtasan natin. Bakit nagdusa si Jesus sa krus? Bakit muli siyang nabuhay? Bakit palagi pa rin siyang gumagabay sa ating paglalakbay dito sa mundo? Ito ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay ang misyon din, ang dahilan bakit nabuo ang ating inang simbahan. Ang kasabihan nga, salus animarum suprema lex. Ibig sabihin, the salvation of souls is the supreme law. Ang pinakamahalagang utos para sa atin, tayo mga Kristiyano, para sa paglilingkod ng ating inang simbahan, ay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa. Kaya naman, mga kapatid, habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, dahil sa Kanyang walang sawang pagliligtas sa ating kaluluwa, hilingin muli natin sa Diyos ang Kanyang tulong na tayo din ay maging instrumento ng kaligtasan ng kaluluwa ng iba. Naway tayo'y magsilbing pintuan at daan para mapalapit ang iba sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagsilbing nakasarang pintuan, mga balakid, mga pader, kaya naman lumayo ang iba sa Diyos. Hilingin natin muli ang awa niya, ang Kanyang kapatawaran, para tayo din ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinandarangay, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaan na dulot ng pag-anib ng iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw yon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa Kanya, lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Ngayoy ipinasya nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao. Hanginiling nilang palayain, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang iyong ginawa, gayon din ang iyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyong natupad ang malawan ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ninyo ang iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusak at hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat magpakuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligaya'y ibigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iningatan alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo.
ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad ni Jesus kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin niyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and happy Sunday po sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko po na kayo ay nasa mabuti at magandang kalagayan pa rin. Amen? Amen. Allow me to share with you a very beautiful story. Ang kwento pong ito ay true to life. Galing po sa isang pari na nakatira po sa Middle East. Kung alam niyo po ang balita, doon po sa Middle East, maraming
gera, hidwaan, hindi pagkakaintindihan, patayan, civil war. Ang pari pong ito ay nakatira sa Lebanon, kung saan meron pong malalang hindi pagkakaintindihan, gera, laban po sa gobyerno at ang kanyang mga mamamayan. Nung minsan po, itong pari daw ay nasa kanyang kumbento. Bigla-bigla, umagang-umaga, meron pong kumatok sa pintuan niya. Binuksan ng pari at nakita ng isang matandang babae. Binigyan po siya ng isang kapirasong papel. Sabi po ng matanda, "Father, puntahan niyo naman po itong taong ito sa apartment na ito. Dahil may sakit po siya, namamatay. Kailangan po niya ang final blessing, ang final rites." Tinanggap po ng pari at umalis po ang matandang babae. Pagkalipas po ng ilang saglit, pinuntahan po ng pari yung apartment, yung address na sinulat ng matanda. Pagkadating po niya doon, kumatok siya at ang sumagot po ay isang lalaki. At in-explain po ng pari, meron po bang nangangailangan ng anointing, ng last rite? Meron daw pong namamatay na tao dito sa apartment yun. Nagkakamot po ng ulo itong lalaki. Sabi niya, "Father, pasensya na po. Wala naman pong may sakit dito, walang namamatay. Kung gusto niyo po, tulungan ko kayo. Hanapin natin dito sa aming building kung sino yung may sakit, yung namamatay." So ganyan po ang ginawa nila. Itong pare, kasama niya, yung bata-batang lalaki, sila ay kumakatok sa mga pintuan, hinahanap nila yung taong may sakit. Pero pagkatapos po ng ilang oras ng paghahanap, hindi po nila nakita yung taong may sakit at namamatay. Kaya bago umalis po yung pare, nahihiya naman po itong lalaki, pinapasok muna niya doon sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto. Pinagmerienda niya. Sila'y nagkape. Sa kanila pong pagmemerienda, nagkwentuhan sila. At dito po nabanggit nitong lalaki yung pinagdadaanan niya. Sabi niya, "Father, kamamatay pa lang po ng nanay ko. Sa totoo lang po, yung aking nanay, siya talaga yung saradong Katoliko. Napakatindi po, napakalalim ng pananampalataya po ng nanay ko. Pero last year, pumanaw na po yung nanay ko at napakasakit po para sa akin na maiwan ako mag-isa. Magsimula po nung nawala na ang aking nanay, nawalan po ako ng tiwala, ng hina ang aking pananampalataya sa Diyos. Tinatanong ko ang Diyos, bakit niya kinuha ang aking ina? Kaya nga po, pagpasensya niyo na po, Father, magsimula po nung namatay yung aking nanay, huminto na po ako sa pagdarasal at pagsisimba." Sabi po ng pare, "Total, nag-open up ka na rin sa akin, bakit hindi ka pa mag-confess?" So doon po mismo itong lalaki pumayag. Nangumpisal siya sa pari. Benendisyonan siya at bago umalis yung pari, sinabihan siya na para hindi siya malungkot, dumalaw siya doon sa parokya, mag-involve siya, magsimba siya para naman medyo manumbalik yung kanyang saya, para hindi siya mabagot, hindi siya mainip at para naman magkaroon ng kahulugan yung kanyang buhay. Pumayag po itong lalaki at umalis na itong pari. After 10 minutes, habang papaalis, pauwi yung pari sa kanyang simbahan, alam niyo po kung ano nangyari? Narinig po ng pari itong mga sirena, warning na merong paparating na bomba. Kaya po nagtago yung pari at ilang saglit, narinig po niya, bumagsak yung bomba, sumabog doon sa area. At nung paglabas ng pare sa kanyang pagtatago, tinignan po niya kung saan tumama yung bomba. Doon po sa pinanggalingan niya, doon sa apartment nung lalaki na binisita niya. Agad-agad itong pare bumalik. Tinulungan po nila, inaalis yung mga bato, naghahanap po ng survivor. At sa paghahanap, sa pagre-rescue, nakita po ng pare yung katawan nung lalaki na nangumpisal pa lang sa kanya. Patay na. Napansin po niya na may suot-suot yung lalaki, isang necklace, may locket. Binuksan po niya, nabigla siya. Bakit? Dahil larawan po nung babae na bumisita sa kanya nung umaga. Nakalagay po, nakasulat, "My dearest mother." Yung babae na pumunta sa pare ay nanay pala nitong lalaki. Tingnan nyo na po, isang milagro na kahit kaluluwa na lang itong ina, pinayagan siya ng Diyos na puntahan itong pare para yung pare tulungan na mangumpisal at maghanda yung kanyang anak para sa kanyang kamatayan. Pag namatay na po tayo, wala na tayong magagawa. Pumanaw na po tayo, hindi na tayo makakapili. Pero tingnan niyo po, ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Mula sa purgatorio o langit, hinayaan niya yung kaluluwa ng ina, gumawa ng paraan para maligtas
yung kaluluwa ng kanyang anak bago man siya mamatay. Mga kapatid, bakit ba inagkaloob, inalay ni Jesus ang buhay niya sa atin? Hindi para gawin tayong mabuti. Tandaan niyo po yan. Nagdusa, namatay, muling nabuhay ang ating Panginoon para saan? Para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. I repeat, Jesus did not suffer, died, and rise again to make bad men good. Kasi pwede ka naman maging mabuti na kahit na wala ang Diyos. Pwede kang maging mabuti, mag-aral ka ng mabuti, tumulong ka sa mga tao, magiging mabuti ka. Pero hindi yan ang dahilan. Bakit nagsakripisyo ang Diyos ng kanyang buhay para sa atin? Nag-alay ng napakahalagang buhay ang Diyos para sa atin. Para ang mga mamamatay ay muling mabubuhay. Ang mga namatay sa kasalanan ay muling pagkakalooban niya ng panibagong buhay. Jesus suffered, died, rose again so that the lost will be found. So that the blind will see. So that people living in the darkness could have light. Yan din po ang misyon ng Inang Simbahan. Salus Animarum Suprema Lex. Our supreme law, ang pinakamataas na kautusan, ay sa pamamagitan ng simbahan, maligtas sana ang kaluluwa ng mga tao. Ang tanong, kayo po ba? Ano ang mithiin niyo? Anong pinagdarasal niyo? Alam ko po, marami kayong concern. Alam ko po, immediate, agad-agad yung mga concern niyo. Yung mga bayarin, yung gumaling sa sakit, yung makatapos sa pag-aaral, yung mapunuan yung ating mga pangangailangan, yung magsama-sama, nagkakaisa, nagkakaintindihan, nagmamahalan sa pamilya. These are valid, true, and immediate concern. Pero baka makalimutan niyo po, our long-term concern, yung pangmatagalan na mithiin, pangarap, dapat natin ay yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. You pray to have money, that's well and good. You pray to have good health, that's well and good. You pray for the conversion of others so that your family would be one, that's well and good. You pray for your career, that's well and good. You pray for security in your life, that's well and good. But what is the most good? Ano yung pinakamabuti? Yung banal ang iyong kaluluwa. Yung pagdating ng araw, ang iyong kaluluwa ay mapunta sa langit, makasama ang Diyos. Please, my dear friends, do not forget that. Sama nyo naman po sa inyong dasal at panalangin araw-araw. For the salvation of your soul, for the salvation of the souls of your family. Amen? Alam nyo po, hindi po sapat na tayo ay magtagumpay sa buhay. Hindi lahat ng mga nagtatagumpay sa buhay, tandaan niyo po, ay mabuti na ang kanilang kalagayan. Kung naman nagtagumpay ka sa buhay at yan ay nilalayo ka sa Diyos. Di ba? Ano yung buhay na yon kung hindi walang laman, walang kahulugan? So, not all successes are good. Remember that, my dear friends. But even if you experience failures, hardships, pains, and challenges in life, if they help you to have a holier soul, if they help you to save your soul, then welcome those problems. Welcome those challenges. Kaya nga, kahit na meron tayo mga pagsubok, tanggapin natin, yakapin natin. Kung yan naman ay makakatulong sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen? Nung minsan, merong isang lalaki lumabas, pumunta sa gubat, naghahanap po ng puno na magagamit po niya sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Gagamitin po niyang poste dito sa kanyang tinatayo na tahanan. Pagkarating po niya sa gubat, may nakita siyang dalawang puno. Yung unang puno, sobrang taas, napakatayog, napakaganda po ng hugis, ng itsura, napakataba. Pero pagkakita po niya, pagkalapit niya, yung loob, inanay, hollow, walang laman. May sira sa loob. Habang yung katabi niyang puno, magaspang. Napakapangit po. Napakaraming sanga-sanga. Pero pagkalapit niya, nakita niya, solid, matibay. Buo po yung loob. Sabi nitong lalaki, gusto ko mang gamitin itong isang puno na mataas, napakakinis ng itsura, napakaganda, pero
wala naman laman sa loob, anong silbi nito sa aking bahay? Pero itong kahit na magaspang, napakapangit tignan, konting pagbabanat buto, pagsisipagan ko lang ng konti, mapapapino ko, magiging pulido, magagamit ko sa aking bahay. Ano po sa tingin nyo yung pinili niya? Siyempre yung pangalawa. Kahit na pangit, kahit na magaspang, yung pinakamahalaga sa kanya ay yung matibay sa loob. Mga kapatid, napakagandang larawan po niyan. Na pagdating ng araw, tayong lahat ay papapasukin ng Diyos sa kanyang tahanan sa kalangitan. Pero tingin niyo po, sinong tatanggapin niya? Ano ang kanyang pamantayan? Ano ang kanyang batayan? Hindi yung ating itsura. Hindi kung ano yung ating mga hawak-hawak, mga palamuti, dekorasyon na ating naipon dito sa buhay na ito. Tinitingnan ng Diyos yung nasa loob ng bawat isa sa atin, yung ating mga kaluluwa. Presentable ka man na nakikita, maporma ka, malinis ang iyong itsura. Pero nakikita ng Diyos ang nasa puso, nasa loob ng bawat isa. Kung naman may kabulukan ka, kung naman wala kang laman sa loob, ano ang silbi mo sa tahanan ng Diyos? Pero kahit na naghirap ka sa buhay na ito, kahit na nabigatan ka, pero kung naman tumibay ang iyong loob, kung hindi ka bumitiw at palagi kang nakakapit sa Diyos, ikaw ang pipiliin ng Panginoon, bagay na bagay ka sa kanyang tahanan. Amen? How can your soul be filled with His love, with His holiness? Seek first the righteousness of God. Kaya mga kapatid, tumbigyan natin ng pansin. Ang Diyos, mula sa kamatayan, bumalik siya. Nabuhay muli, hindi siya multo. Totoo siya. Dahil ang kagustuhan niya ay maligtas ang ating mga kaluluwa. We pray every day. Let us put in the effort. Let us ask God's help so that our souls may be saved and may be worthy to enter heaven into the presence of God. Mga kapatid, pagdasal nyo ito araw-araw. Isama nyo sa inyong intensyon ang kaligtasan ng inyong kaluluwa, ang kaligtasan ng kaluluwa ng inyong mga minamahal. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi sa kung ano yung laman ng ating mga bulsa, laman ng ating mga tahanan. Ang tunay na kapayapaan ay mararanasan mo sa kung ano ang laman ng iyong puso, damdamin, kalooban at kaluluwa. At yan ay ang Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakitan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog, sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong magpatotoo sa katunayang tayo'y iniligtas ng kanyang kamatayan muling pagkabuhay ni Jesus dahil sa maraming kakulangan at kahinaan natin sa tungkuling ito. Humihiling tayo bilang bayan sa Kanya at ihatid ang ating mga dagdag pang kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay hindi maghinawa sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nagdurusa ay makatagpo sa muling pagkabuhay ni Kristo ng tiyak na bukal ng kasiyahan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga nag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay matulungang manalig ng mabuting pamumuhay ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, isama din po natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Jesus, tulungan mo kaming paglabanan ang nakakamatay na bisa ng aming pagkamakasalanan at maging tanda ng iyong muling pagkabuhay sa lahat ng aming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay, naghahari, magpa kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, at pagbaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinangako'y buhay, lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na hihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, ating dasalin ang Ama namin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Iluyo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging magpakailanman. Ipagkaloob mo kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng sinabi at tinuro ni San Agustin. Sabi niya, God may never give always what we want, but God will always give what we need for our salvation. Mga kapatid, pag kayo ay nagdarasal, at hindi pa pinagkakaloob ng Diyos sa inyo, ano man yung hinihiling nyo, tandaan nyo po, hindi naman yung hindi kayo mahal ng Diyos. Minsan yung hindi niya pagsagot doon sa ating hiling, pagmamahal din niya. Dahil, sabi din ng mga santo, isang gamot para sa ating kaligtasan ay ang ating mga sakit, pagsubok, at pagdurusa. The medicine for our salvation sometimes comes in the form of our pain, challenges, and suffering. Ang pinakamahalaga bandang huli ay ang kaligtasan, kabutihan, at kabanalan ng ating mga kaluluwa. Kung yearly nagpapacheck up tayo para sa ating katawan, paano naman yung ating kaluluwa? Pina-check up nyo na po ba? At paano natin papacheck up kumusta na ang ating mga kaluluwa? Dalawang bagay po. Una, sa ating daily examination, araw-araw na pagsusuri, dapat po binibigyan nyo ng oras kahit nakakaunting katahimikan. Tingnan nyo, tanungin nyo, kumusta na ba yung aking kalooban? Kumusta na ba yung aking pag-uugali? Ano na ba ang estado ng aking kaluluwa? Pero, nagkakaroon din tayo ng check-up sa ating kaluluwa pag lumalapit tayo sa sakramento ng kumpisal. Dahil sa pagkukumpisal, doon mo nalalaman, doon mo inaamin ang iyong pagkakasala, ang dahilan bakit may sakit, bakit lumalala,
bakit napapasama ang iyong kaluluwa. So, ang assignment po natin ngayong darating na linggo, make a daily examination of yourself. Pagkagising nyo pa lang po, o bago kayo matulog, tanungin nyo, kumusta na ang aking kaluluwa? Kumusta na ba ang aking pag-uugali? How can I improve myself better? So for 1 week, make a daily examination of your soul. At kung nakita nyo na medyo malala, may sakit, may problema, pumasok kayo sa panalangin, humiling ng grasya at pagpapala ng Diyos na mapuno ang inyong kaluluwa ng kanyang kabutihan. Isa pang gamot ay ang ating palaging pakikinig sa Diyos. Naway, pag narinig mo na unawaan mo ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang salita, sundin mo ito. Yan ang magbibigay ng mabuting grasya sa iyong kalooban. So remember that. Hindi man pinagkaloob ng Diyos ang gusto mo, pero sigurado binibigay ng Diyos ang kailangan mo para maligtas ang iyong kaluluwa. Please, make a daily examination of yourself and please pray for the salvation of your soul and for the salvation of others. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.